Makakasama na po natin si Attorney Edward Chico, isa pong political analyst. Magandang hapon, Attorney Chico. Si Radyoman Alex po ito. Magandang hapon din po at magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Yes sir, nagbabalik po. Marami pong salamat sa pagbigbigay niyo po ulit sa amin ng pagkakataon at panahon niyo po. Unang-una sir, ito po ang first question ko po, yung ano po yung masasabi nyo dahil magbabalik na daw po muli si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon o Senate Blue Ribbon Committee. At ano kaya ang ano kaya ang naging dahilan kung bakit bumalik siya? Dati po, 'di ba? Parang na-pressure daw po siya kaya nag-resign siya. Sa inyo pong tingin, attorney, ano po kaya ang naging dahilan ng kanyang pagbabalik? Well, una sa lahat, walang may gusto kasi eh. Very clear naman kung bakit walang may gusto. Napakalalim kasi ng issue, maraming sangkot, maraming mga pangalan na hindi pa nabubunyag. May mga pangalan pa din na nakatago, di ba? May mga aligasyon na doon sa computer, halimbawa ni Bryce, may pangalan pa ng ilang mga senador. So in other words, it's a very complicated issue na napakahirap hawakan kasi baka may maungkat na hindi dapat maungkat. Kasi alam mo, nagiging selective na talaga sila dito eh. Alam mo ba, historically, ang pinakamataas o pinakaabangang posisyon ay ang pagiging chair ng Blue Ribbon. That is the most powerful committee in the Senate. Itong Blue Ribbon. Pinag-aagawan po ba yan? Tao, pinag-aagawan yan, nakikipagpatayan sila dyan. Pero ngayon parang hindi Hindi, kasi nga, napaka-complicated eh. Alam mo, mahirap lang magsalita dahil may mga alam din naman tayo dahil may information tayo sa loob. Of course, I cannot say it now. But definitely, may mga personalidad na hindi pa nauungkat. May mga istorya na hindi pa nakita. And it's very, very important na mahawakan ng mayorya ang investigasyon na ito. Kasi alam mo, noong nagkaroon ng nagbigay ng press statement itong si Lacson, sabi niya, halos lahat may insertion. Nagpanic talaga yung mga senador. Lalo na sa mayorya, nag-focus sila eh. Ang halos lahat ng dumalo doon, ang mayorya. Ang umaten nga lang sa minorya, si Robin Padilla. At sa mayorya na yon, disgruntled sila. No? May mga gustong umalis, mag-bolt out at magbuo ng panibagong mayorya para magkaroon ng bagong Senate President. Kaya nga lumutan yung pangalan ni Alan Peter Cayetano. So lahat yun naging totoo. No? But this time around, dahil siya na ang chairman, I would expect na mas magiging maingat siya because they have to preserve the majority. Dito kasi pumapasok yung yung pangangailangan ng bilang para sa mayorya at mapanatili ang kapangyarihan. So if Senator Soto would want to maintain the majority and would want to still remain in power, so they have to be very, very careful about how they handle this investigation. And the fact that it's Senator Lacson this time around, I'm pretty sure nakapag-usap na sila ng mga do's and don'ts. Huwag ka masyadong paandar, huwag ka masyadong papogi. Dahil kami, naiipit kami, o di malamang nangako na yan at hindi na magiging gano'n. So that's how I see it. Yung aking opinion ay base sa mga observation ko at base rin doon sa napag-aralan ko historically dito sa Senado at base rin doon sa mga impormasyon na personal kong nakalap. Mahirap lang ikalat yung iba dahil malalagay naman tayo sa alangan. I understand naman po, attorney. And ngayon po kasi nagkakaroon din po ng, ngayon po sa Senado nagkakaroon ng pagdinig and nandun din po yung ICI. At nabanggit po ng ICI po pala na by next week daw po, attorney, ay magkakaroon sila ng public live stream ng kanilang proceedings para po sa publiko. Ano pong masasabi nyo rito, Attorney Chico? Well, mas maganda to, no? Kasi nagkaroon na rin naman ng live streaming itong mga Senate and congressional inquiries. Bakit hindi naman nila din gawin yan? Hindi pa namang forte yan na talagang may impluwensyahan sila. Hindi naman sila dyan, hindi naman sila forte na nagdedesisyon. Hindi ba? Nangangalap lang sila ng ebidensya. Opo. Di maganda rin sa pangangalap nila ng ebidensya ay makita ng taong bayan. I would assume, nakikinig din talaga sila kasi maraming mga tao ang disgruntled over the fact na hindi nila yan nila live stream, hindi nila sinasa publiko.
marami na nagpakahayag na hindi pagkagusto diyan. And I'm pretty sure nakita nila that it would be in the best interest of the government. Kasi ang problema diyan, hindi mo ila-live stream yan, tapos parang hindi mo pa mahuli-huli si Zaldico. O di ba? Oo nga. Pagkatapos, ang tagal pa ng filing ng mga kaso. So ang naiisip ng taong bayan, totoo man o hindi, ay mayroong pagtatakip at pagtatago. At sa interest ni Presidente, in fairness to him, siya naman talaga ang dahilan kung ba't nabuksan yan. Pero kapag hindi niya sinunod yung kagustuhan ng taong bayan, kung magkamisa mapagkabibintangan siya na una, moro-moro lang ang lahat ng ito, isang palabas, o kung hindi man, baka kasali din siya dito, no? Kasi di ba may mga ganyang narrative na baka sa bandang huli, ayaw pa uwi si Zaldi. Kasi pag bandang huli ang maituturo si Pangulo din. We're not saying this is true, and in fact, sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, hindi naman din daw talaga totoo yan, na talaga inosente daw ang Pangulo. But of course, understandable na mapag-isipan ka hanggat walang nakikita. Kasi pag may itinatago, parang kinadyaman o hindi, may dahilan man or wala, may katwiran man o wala, ang naiisip ng tao may pinagtatakpan. So, mag-segue tayo kay dating Congressman Zaldico, attorney. So, ibig sabihin, si Pangulong Bongbong Marcos lamang po ang dapat mag-order na pakansela po yung kanyang itong passport niya para po mapauwi na dito at maimbestigahan po siya. Well, actually, gray area naman din talaga yan kasi kung titignan mo yung batas, kinakailangan merong court order para kanselahin yan. But at the end of the day, sa international law naman, very fluid yan. Kung gusto naman nila mapauwi yan, pero pwede naman, ang daming paraan. Kita mo si Teves. Alam mo si Teves, ang weird ng kaso ni Teves. Nakakuha natin yan sa Timor-Leste. Despite the fact na yung extradition request ay na-deny ng Court of Appeals. So, inire-request natin, extradite dito yan. Nanalo doon si Teves, akalain mo despite that, na-arresto siya. Kasi gusto nating arrestuin. Kasi ang sa international law, international community, yung konsepto ng international relations ng mga bansa, in the exercise of their sovereignty, they can actually find ways to do whatever they need to do. So ito nga, ginawa kay Teves, kahit na denied yung extradition request, kaya lang yun ang national threat, magagawa niya ron? O yung kaso ni Duterte, kung tutuusin, yung presidente ng Sudan, si al-Bashir, hanggang ngayon nagtatago yan, hindi mahuli-huli ng International Criminal Court. At yung mga bansa pinagtataguan niya, refused to cooperate, and a lot of those are even member states of the Rome Statute. Walang magawa ang ICC. Pero tayo, nagawa natin siyang dalhin doon. Hindi ko kine-question yung pagdadala kung tama or hindi. That's another issue. Ang point ko lang, kung gusto nilang gawin, pwede naman. So there's a lot of creative ways in the international community and under international legal setup na pwedeng laruin ng gobyerno kung gusto natin talagang mahulit madakip yan. So pwede naman po palang mapauwi dito si Zaldico. Parang ano kaya ang dahilan kung bakit hindi pa siya napapauwi? Yun nga, kasi pag gusto nila nagagawa naman . Yung nga si Teves is a perfect example. Si Teves, nag-request tayo ng extradition. Matagal na extradition kasi, di ba? Opo. Nanalo si Teves. Dinina yung extradition request natin pero napilit nating pauwiin dito, di ba? Yes, sir. Di sabihin, pwedeng gawa ng paraan. Di kung sabihan na limbawa, hanapin mo yan kung nasaang bansa siya. Yung kausapin natin yung bansa na yun at kung papayag yung bansa na yun. Kumbaga, yung concession would serve mutual interest of both parties. Di pwedeng palabasin, undesirable alien siya doon. Alam mo ba yung konsepto ng soberenya ng mga bansa? Kahit walang dahilan, pwede kang magpaalis ng isang foreign national kahit ayaw mo lang yung mukha niya. Kasi karapatan mong piliin kung sino yung papasok o hindi. Kaya lang, siyempre, hindi mo ginagawa yon kasi may backlash sa international community, di ba? Kung magpapaalis ka. Pero sa kaso ni Zaldi, di gagawa lang din nila ng kwento yan. Si Teves nga nagawa ng kwento. Honestly, kung may kaso mang krimen dito si Teves, hindi naman siya threat sa national security ng Timor-Leste, sa totoo lang, di ba? Di pwede mo palabasin against national interest din itong pananatili niya sa bansa na yon. So, ang point ko, they can actually find ways to go up to not necessarily circumvent, but to at the very least, sabi nga ni Congressman, ni Senator Erwin Tulfo, bend the law in order to accommodate this thing. Tama. Nagagawa naman niya kung gusto nila.
Yes sir, sa ibang usapin naman po, ano pong masasabi niyo po o reaction niyo po sa pag-file ng patong na kaso po ni dating Senador Trillanes dito po laban po kay Senator Bongo at maging kay FPRRD? Well, siyempre expected naman natin yan dahil talaga ang trabaho sa buhay o yung mission sa buhay ni Trillanes ay talagang gumanti siya sa mga Duterte. No? Parang ganyan kanyang mission sa buhay. Yan lang ang focus niya talaga, hindi ba? And in fact, he is even attacking any person whom he feels is associated with the former president. Kahit nga si Mayor Magalong, hindi ba? Nananahimik, inaatake niya. So, expected sa kanya yan. Pero dahil nagsampa siya ng kaso, dapat din naman dinggin. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na walang basihan. Hanggat hindi nakikita ang ebidensya, hindi nalilimi ang ebidensya, wag natin sabihin na purely political na yan. Although, syempre, alam naman natin, politika talaga yan dahil galit naman siya sa mga Duterte. Okay, but despite that, kung nag-file siya, dapat limiin din ng maigi. Kung meron naman siya talagang ebidensya, politika man yan o hindi, di kinakailangan ituloy ang kaso. Ngayon naman, kung wala rin namang basihan, hindi ba? Masama din naman kung itutuloy. Yun, lalabas ng pamumulitika yun, hindi ba? So, it's expected, nothing new at alam natin na mangyayari at mangyayari yan. Yes po. So, meron kayang patutunguhan to na kanyang sasampa ng kaso laban dito kay Go at FPRRD, sir? Hindi nga natin masabi kasi nga selective ang konsepto ng justice dito. Ngayon, kung talagang si BBM gusto niyang ipitin ng husto yung mga Duterte, di may patutunguhan yan. Kung ayaw naman niya, di pwedeng itinapark lang. Alam mo kasi ang daming kasong, tagay ko ng abogado, ako'y 2 dekada lampas ng abogado. Ang daming mga kaso dyan sa ombudsman, inuupuan nila hanggang sa mawala ng interes yung mga taong bayan. Hanggang sa makalimutan na lang. Tapos saka na ma-dismiss. Tapos ang dahilan inordinate delay. Diba? Kasi syadong matagal na, nababiolate yung, yun yung masama kasi. Without necessarily violating the law, there are several ways you can resort into to sort of circumvent them, diba? So, pagka natuloy yung mga kaso na yan, ibig sabihin, gusto talaga siyang ipitin ng Malacanang. Yun lang naman yun. Yes, sir. Last question, sir. Ito po kasing ombudsman requires return of loot before plea, bargaining, and flood control cases. Ano pong reaction po ninyo dito? Well, siyempre, kung tutuusin ay wala naman sa batas yan. Pero siyempre, kung voluntarily, di ba, parang sinasabi mo sa kanila, pag-isipan yung maigi, ba't na matipigilan natin yan? Hindi naman masama. Di ba? Kumbaga, wala lang compulsion talaga. You cannot compel them. Pero if they so want, di tutulungan sila ng gobyerno. So again, legally, technically, sasabihin mong hindi ang pinoprovide, but it could actually be a creative way to recovering all these things, hindi ba? Kasi, kesa naman walang ma-recover. Kasi, kung napansin mo yung kaso ni Napoles, marami rin, hindi na na-recover. Si Bong Revilla nga, nagkakakaso na siya uli. Hindi pa nga niya na ibabalik yung pinababalik sa kanya ng Sandigan Bayan. Yes, sir. Maraming pong salamat sa inyong time and sa susunod pong muli. Yan po si Attorney Edward Chico, isang political analyst. Thank you, sir, and God bless po. Salamat din po. Thank you po. Hindi